Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at una nating pag-uusapan, ito'y tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Nagsalita na ito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos na may pangako ra itong si Presidente natin tungkol kay former President Duterte at sa kanya. Okay, alamin natin kung ano yung pangako ni Presidente Bongbong Marcos. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Senator Amy Marcos. Nagsalita na rin ito tungkol sa ICC, no? Kasi issue ito ngayon na itong si former President Duterte at itong si Bato ay gustong ipakulong ng ICC. Yan, pag-usapan natin ito. Ito yung dalawang hot topics natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sa Facebook at sa YouTube. So sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, unahin muna natin itong topic, balita tungkol kay Senator Bato de la Rosa to PBBM. Okay, ito yung laman ng balita na magre-react tayo dito. Okay, yan. Ibinalita ito ng Abante News Online, no? Sabi ni Senator Bato de la Rosa dito na nangako raw itong si PBBM na protektahan sila ni Duterte sa ICC. Na alam naman natin yung ICC, laging tahol ng tahol dito sa Pilipinas, na wala na tayong kinalaman sa kanila, di ba? So ito yung balita. Inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nangako umano noon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na poprotektahan siya nito sa gagawing investigasyon ng ICC o International Criminal Court laban sa anti-drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Okay? So, ang ICC gusto nilang mapakulong itong si former President Duterte at ang kasamahan niyang si Senator Bato de la Rosa sa time na nanungkulan itong si Duterte at noong Chief PNP pa itong si Bato de la Rosa sa kanilang war on drugs. Na alam naman natin yung war on drugs na yan ay maraming taong naisalba dahil dyan sa mga addict na nalulung sa droga na yan, di ba? Nakakatulong ang yung crime rate bumababa kahit it was bloody at that time na talagang inubos yung mga drug lords, no? So, ito yung sinabi, PBBM nangako umanong poprotektahan si Bato sa ICC. Okay, so natatandaan yan ni Senator Bato de la Rosa ang sinabi ni PBBM, no? Napag-usapan namin yan, sabi niya. Kahit isang buhok mo hindi mahahawakan ng ICC. Oh, yan ang sabi ni PBBM, ha. Kahit na wala akong buhok. Kasi kalbo itong si Senator Bato. Walang casual lang usapan namin, pero yung personal appeal, I think nakausap sila dito sa mga occasions, no, na nagbiruan siguro, no. So pero yung personal appeal ko na nanalo ka, wag mong pasukin ICC, wala akong ma-recall. Alalahanin ko pa, pabiro lang yun eh. So nagbiruan sila, pero that's half meant true, no, na sabi ni PBBM. At ginagawa na ito ngayon ni PBBM, no? Ayaw niya sa ICC, pati itong si PBBM. Hindi niya gustong makapasok yung ICC dito sa Pilipinas dahil wala na tayong jurisdiction dyan, no? Kumalas na ang Pilipinas sa panahon ni former President Duterte. Ayaw ni PBBM ang ICC. Nag-greet pa nga ito, no? Kung matatandaan natin sa previous vlog natin, may video message itong si PBBM kay former President Duterte na ipagpatuloy niya ang mga magagandang nagawa ng ating former President Duterte. Isa na doon yung war on drugs. Ipinagpatuloy ni PBBM at saka poprotektahan niya itong si
Pangulong Duterte. Yung iba dyan, pilit ipinag-aaway itong si Duterte at si ah, Bongbong Marcos eh. Alam naman natin, mga dilawan yan eh. Para sa sunod na eleksyon, sila yung manalo. Di ba? So, yan, ang update. Itong si Senator Bato de la Rosa has a lot of trust ni PBBM. At itong si PBBM naman, alam niya, mahal itong ating former president at itong si Bato de la Rosa sa kanilang ginawa sa Pilipinas tungkol dito sa war on drugs. So, anong masasabi niyo dito? Comment, mag-react, babasahin natin ang inyong opinion tungkol dito. Okay? Libre tayong mag-comment. Merong mga bashers dyan, bash lang kayo ng bash. No problem. You bash me, it's okay. Demokrasya tayo, you can free to express your feelings sa comment section. Okay? At babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-usapan, ito nga, no? Si Senator Amy Marcos. Nagsalita na rin tungkol dito sa ICC. Okay? So, sabi dito sa balita, ito yung quote-unquote, ngayong Marso ang ika-20 taon ng kabiguan ng ICC. Goodbye ICC na papanagutin ang mga responsible sa krimen. Kung hindi pa ninyo napapansin, ang mga isyu sa human rights ay ginagamit na pambabraso ng makapangyarihang kanluran para sa kanilang malakolonyal na interes sa politika, ekonomiya at militar. Yan, sabi ni Senator Amy Marcos. Ito, tandaan nyo to. Siyam sa 10 na bansang ASEAN ang walang tiwala dito sa ICC at pinigil o binawi na ang kanilang pagiging membro sa nasabing korte. Imagine that one. 9 out of 10 countries, no? Ang ayaw na dito sa ICC. Isa na tayo diyan. Wala tayong trust diyan sa ICC. Namumulitika lang kasi sila eh. Bakit pa tayo magtitiwala dito sa ICC? Na wala naman yang magandang idinulot. 'Di ba? Kasi noong una may trust tayo diyan sa kanila. Pero inuuna nila yung namumulitika eh. Dito sa atin sa Pilipinas, ang kanilang pinapaboran yung mga kampo nila Leila de Lima, yung mga dilawan, di ba? Nagdidebate pa nga yan. Ayoko nang pag-usapan yan eh. Okay, so wala para sa akin, no? Ito, opinion ko to, no? You have to respect my opinion. May iba-iba tayong opinion dito. Wala nang kredibilidad ang ICC sa Pilipinas. At yang sa ibang bansa, no? Na siyam na bansa na ayaw na rin nila sa ICC. Wala nang kredibilidad ang ICC. No, sinabi ito ni Senator Amy Marcos March 31, 2023. So, kanina lang ito. Okay? So, pati si Amy Marcos may napansin na itong ICC ay talagang walang kredibilidad na. Okay? At si former President Duterte naman, no? Hindi takot dyan sa ICC. Pati itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ang sabi ni Bato, they should be ready anytime. Kasi kapag makapasok yung ICC dyan, dito sa Pilipinas, no, kung sino man, soon, no, kung iba ang presidente, they are ready. No? At ito ang malaking tanong na lagi kong sinasabi. Papayag ba ang taong bayan na maikulong yan si former President Duterte? Okay? Yan ang malaking tanong kung papayag ba ang taong bayan. Siguro, merong iba papayag, pero para sa akin, majority of the Filipino people will not allow that one to happen na makulong itong si Duterte sa ICC. No? So, comment, react, at babasahin natin yung opinion nyo. Ano ang masasabi nyo dito ng ICC, no? Na ganito ang kanilang mga galawan, at itong si Presidente Bongbong Marcos poprotektahan si Pangulong Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa. Comment, mag-react,
sa inyong opinion down below para ating babasahin yan. Ano ang inyong suggestion? Ano ang inyong analysis? Write down below. Babasahin natin yan. Okay? So guys, hanggang dito na itong video natin. Like at share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga topic natin. Okay? So, have a great night. God bless sa inyong lahat at see you tomorrow.